Pangulong Bongbong Marcos. Delikado daw ang buhay. PBBM, alam kaya niya ang delikadong laro? VP Sara, malapit na bang mahulog? O may mas matinding twist at pasabog sa mga mangyayari bago ang impeachment niya? May babala sa mga senador si House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre kaugnay ng antala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Everyday na na-delay po itong trial na to, meron pong threat sa buhay ng ating Pangulo at nandun po rin ang kill threat sa First Lady at sa ating Speaker of the House. Welcome development naman sa isang House prosecutor ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng reklamong sedition at grave threat si VP Duterte. Would really strengthen our position that indeed the Vice President committed criminal acts such as grave threats and inciting to sedition, which the National Bureau of Investigation has found out that there is indeed sufficient evidence against the Vice President. Ang laro ng kapangyarihan ay hindi para sa mahihina. Alam ito ng lahat ng nasa posisyon, lalo na ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam din kaya niya na habang tumatagal ang impeachment trial ni VP Sara Duterte, lalo lang siyang nalalagay sa peligro. Nagbabala si House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre. Sa bawat araw na lumilipas nang walang paglilipis, mas tumitindi ang banta sa buhay ni PBBM. Pero sino ang tunay na kalaban? Ang NBI, walang halong politika o isang senyalis ng mas malaking plano? Habang ang Senado ay tila nag-aalangan sa impeachment trial, ang NBI ay matigas sa paninindigan. Si VP Sara ay dapat kasuhan, hindi dahil sa politika, pero dahil sa batas. NBI Director Jaime Santiago mismo ang nagsabi, may basehan ang kaso laban kay VP Sara. Inciting to sedition, grave threats, matitinding akusasyon ito. Pero bakit ngayon lang? Kung may basehan ang kaso, bakit tila ngayon lang sila kumikilos? Ang sagot ay simple pero hindi komportabling pakinggan. May alam si PBBM na hindi alam ng lahat. Si VP Sara ay isang Duterte, hindi basta-basta babagsak ng walang laban. Pero kung siya ang nasa bigit ng pagbagsak ngayon, ibig sabihin lang ba nito na may mas mataas pang pwersa na humihila ng tali? Sa bawat galaw ng Malacanang, sa bawat payag ng NBI, sa bawat segundo ng pagkakaantala ng impeachment trial, lumilitaw ang isang bagay. Hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang lulubog. Kung may nagbabadyang dilubyo, may nagtakda rin ng lifeboat. Pero para kanino ito? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon. Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ang Senado, ang huling baraha. Ang mga senador, lalo na ang mga nag-aatubling umaksyon sa impeachment ay maaaring maging susi sa buong kwento. Pero bakit tila sila nagmamatigas? Dahil ba sa takot? O dahil may hawak silang alas na hindi pa nila binabagsak? Walang sino man ang higit sa batas, pero sino ang totoong umiikot sa palasyo? Ang NBI ay naninindigan, walang halong politika ang kaso, pero kung totoo ito, bakit tila ang bawat galaw ay isang hakbang palapit sa isang mas malaking plano? Bumibilis ang oras, papainit ang laban, at sa uli, hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang matatalo. Pero kung hindi siya, sino ang tunay na dapat mangamba? Have mercy, O God. At ipanalangin natin ang ating mga leaders. Lucas 8 verse 17, sapagkat walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalantad at mabubunyag. Sa gitna ng politika, kapangyarihan at mga kasong bumabalot sa gobyerno, isang bagay ang tiyak, walang natatago sa mata ng ating Panginoong Diyos. Ang lahat ng lihim, pandaraya at pagtataksil ay mahahayag sa tamang panahon. Maaring sa mata ng tao ay may mga nakakalamang, may mga tila hindi natitinag, pero sa harapan ng ating Panginoong Kristo, walang makakapagtago ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, dapat nating tandaan,
Hindi ang gobyerno, hindi ang Senado, hindi ang Malacanang ang ating pag-asa, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Si Jesus ang totoong hari. Ang mundo ay puno ng katiwalian at kasinungalingan, ngunit ang ating Panginoong Kristo ay ang tunay na hari ng katarungan at katotohanan. Habang ang tao ay maaring matakot sa impeachment, sa banta ng kapangyarihan at sa gulo ng politika, ang tunay na takot ay ang mapalayo sa ating Panginoong Kristo. Sinabi ni Jesus sa 1:14 verse 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang gobyerno ay maaring magdesisyon ayon sa batas ng tao, pero ang tunay na hustisya ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesus. Ang tanong ay, hindi kung sino ang matatalo sa politika, kundi sino ang tunay na kakampi sa katotohanan ng ating Panginoong Kristo. Paano tayo dapat tumugon? Una, huwag matakot sa kasamaan. Kahit tila naghahari ang kadiliman, ang Diyos ang may huling salita. Awit 37 verses 7-9. Pangalawa, manalangin para sa ating mga lider. Hindi tayo tinawag para husgahan sila, kundi ipanalangin silang lumakad sa katotohanan. Unang Timoteo 2 verses 1 and 2. Ituon ang tiwala kay Jesus, hindi sa sistema ng tao. Kahit magbago ang gobyerno, ang ating Panginoong Jesus ay hindi magbabago. Hebrew 13 verse 8. Sa ating konklusyon, ang ating Panginoong Jesus ang ating pag-asa. Ang mga pangyayari sa gobyerno ay nagbabago, pero ang kaharian ng ating Panginoong Kristo ay mananatili magpakailanman. Hindi ang politika ang magliligtas sa atin, kundi ang biyaya at katotohanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya imbes na mabalisa sa impeachment, politika at mga lingasgas ng mundo, ilagay natin ang ating pag-asa sa ating Panginoong Jesus, ang hari ng katarungan at buhay na walang hanggan. Kaya naman kaibigan, ano ang mas bibigyan mo ng pansin, ang politika ng mundo o ang walang hanggang kaharian ng ating Panginoong Kristo? Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo. Natulungan niyo po kami, Panginoon, na ituon ang aming pansin, hindi sa mundo, Panginoon, na puno ng kasalanan, kundi sa aming Panginoon Jesus lamang. Tulungan kami, Panginoon, na ituon ang aming pansin sa Kanya at magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanya upang mahanap po namin ang tunay na dahilan kung bakit kami nabubuhay at mahanap namin ang tunay na kaligayahan at tunay na kapayapaan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patnubayan po kami. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at aming dinadalangin din ang aming mga leaders na nawa ay magkaroon din sila ng mas malapit na relasyon sa aming Panginoong Kristo mula ngayon at magpakailanman, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito masamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.